Nais mo bang malaman ang isang sikreto na maaaring tahimik na sumisira sa iyong kalusugan, at ito'y nagmumula mismo sa loob ng iyong frigidaire? Araw-araw, tiwala tayo na ang malamig na silid na ito ang nag-ingat sa ating pagkain at kalusugan. Ngunit, paano kung ang ilang karaniwang pagkain na nakasanayan mong itabi roon ay unti-unting nagdadala ng panganib sa iyong katawan, lalo na kung ikaw ay nasa edad na 55 hanggang 80? Kung isipin, parang imposible, hindi ba? Kasi mula pagkabata, tinuruan tayo na ang frigidaire ang ligtas na lugar para mapreserba ang pagkain. Pero narito ang katotohanan, may ilang pagkain kapag masyadong matagal na nakababad sa malamig na espasyo, ay maaaring maglabas ng mga kemikal at sangkap na napatunayang may kinalaman sa malulubhang sakit, kasama na ang kanser. Bakit mas mahalaga ito para sa mga nakatatanda? Dahil habang tumatanda, nagbabago ang kakayahan ng ating katawan na labanan ang mga lason. Ang dating simpleng kinagawian, tulad ng paulit-ulit na pagkain ng tira-tira o pagbili ng malalaking pakete para makatipid, ay maaaring maging banta. Ngayon, gusto kong itanong sa iyo, ano ang laman ng iyong frigidaire ngayon? Mayroon ka bang mga pagkain paulit-ulit mong kinakain, iniisip na ligtas ito dahil malamig naman ang imbakan? At kung may pagkakataon kang malaman kung alin ang talagang mapanganib, handa ka bang baguhin ang nakasanayan mong paraan ng pag-imbak ng pagkain? Sa video na ito, ilalantad natin ang 5 karaniwang pagkain na madalas nakikita sa mga frigidaire ng bawat pamilya Pilipino, ngunit may tinatagong panganib. Ang ilan sa mga ito ay magugulat ka dahil akala mo'y walang problema. At sa huling bahagi, isisiwalat ko ang pinaka hindi inaasahan sa lahat, isang pagkain na halos lahat sa atin ay may stock sa bahay, ngunit maaari palang magdulot ng matinding pinsala kung hindi gagamitin sa tamang paraan. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil ang maliliit na pagbabagong matututunan mo rito ay maaaring maging susi para maprotektahan ang iyong kalusugan sa mga susunod na taon. At bago tayo magsimula, nais kong anyayahan ka, kung pakiramdam mo ay mahalaga ang ganitong uri ng impormasyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe, para hindi ka mahuli sa iba pang aral para sa mas mahabang buhay at mas malusog na pamumuhay. Handa ka na bang tuklasin ang katotohanang matagal mo nang hindi napapansin sa iyong sariling kusina? Tara na, simulan natin. Pagkain area, 1, mga karneng inaasin at ipinapaputok sa usok. Naalala mo ba ang huling beses na nagluto ka ng longganisa, tapa, o kaya ibako na mabango habang umuusok sa kawali? Sa maraming pamilyang Pilipino, ang mga pagkain ito ay hindi lamang ulam, ito ay bahagi ng alaala. Agahan tuwing linggo, salo-salo sa baryo, o mga sandaling nagdadala ng init ng samahan sa mesa. Ngunit alam mo ba na ang mga paboritong ito, kapag iniimbak ng matagal sa frigidaire, ay maaaring magdulot ng panganib na hindi natin nakikita? Ang proseso ng pag-usok at paglalagay ng nitrate o nitrite ang dahilan kung bakit tumatagal ang shelf life ng mga karne gaya ng bacon, hamon, at sausage. Ngunit habang tumatagal ang mga ito sa loob ng malamig na imbakan, nagsisimula ring mabuo ang tinatawag na nitrosamines, isang uri ng kemikal na direktang iniugnay sa kanser, lalo na sa tiyan, kolon, at esophagus. Ang nakakatakot dito, hindi mo sila makikita, maaamoy, o matitikman. Pwede pa ring magmukhang sariwa ang karne, ngunit sa loob nito, may nagaganap na tahimik na pagbabago. Kung ikaw ay higit 60 taong gulang, mas delikado ito. Bakit? Dahil habang tumatanda, bumabagal ang kakayahan ng ating katawan na kumpunihin ang mga nasisirang cells. Dagdag pa, mas mahina na ang resistensya, kaya't kapag may lason o bakterya na pumasok, mas matindi ang epekto. Kaya isipin mo, ilang beses ka nang nagtabi ng kalahating kilo ng longganisa o tosino para hindi masayang, ngunit inabot na ng linggo bago maubos. May kakilala akong si Mang Ernesto, isang retiradong guro na 72 taong gulang. Mahilig siya sa smoke na longganisa, kaya't bumibili siya ng malalaking pakete at dahan-dahang inuubos. Noong tinanong siya ng kanyang doktor tungkol sa pagkain, doon lang niya nalaman na ang ganitong gawain ay nagpapataas ng tsansa sa kanser. Simula noon, binago niya ang paraan ng pagbili, mas maliliit na pakete at ang hindi agad nagagamit, inilalagay niya sa freezer. At dito papasok ang pinakamahalagang aral, hindi mo kailangang isuko ang mga pagkaing nagbibigay saya at alaala. Ang kailangan lang ay tamang paraan ng paghawak at pag-imbak. Kaya bago mo muli buksan ang iyong frigidaire, tanungin ang sarili, ligtas pa ba talaga ang bakon o hamon na matagal nang nandyan?
Sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo ang isa pang pagkain na halos araw-araw nasa mesa ng bawat Pilipino, ngunit maaaring magdala ng panganib kapag pinabayaan. Ano kaya ito? Pagkain Ilye, 2, kaning lamig na naiiwan sa frigider. Sino sa atin ang hindi sanay sa kaning lamig? Sa bawat bahay Pilipino, halos palaging may natitirang kanin mula sa hapunan na iniimbak para sa susunod na pagkain. Minsan, sinasadya pa nga nating magsaing ng marami para hindi na ulit magluto kinabukasan. Tila wala namang masama rito, kanin lang naman, hindi ba? Ngunit narito ang katotohanan, ang kaning lamig na naiwan ng matagal sa frigider ay maaaring magdala ng seryosong panganib sa kalusugan. May isang uri ng bakterya na tinatawag na Bacillus cereus na madalas matagpuan sa hilaw na bigas. Kahit lutuin pa ang bigas, ang spores ng bakterya na ito ay hindi namamatay. Kapag ang nilutong kanin ay pinabayaan munang lumamig ng mabagal bago itabi, o kaya ay naiwan ng higit sa 1 araw o 2 sa frigider, doon nagsisimulang dumami ang lason na dulot nito. Ang resulta, pagsusuka, matinding pananakit ng tiyan, at pagtatae. Sa mga nakatatanda na mahina na ang resistensya, maaari itong humantong sa matagal na pagkakasakit o kahit pagkakaospital. Isipin mo ito. Ilang beses ka nang nagtabi ng malaking kaldero ng kanin noong linggo para gamitin buong linggo. Karaniwan na ito sa maraming pamilya, lalo na sa mga nakatatanda na gustong makatipid ng oras at lakas. Ngunit habang tumatagal sa loob ng frigider, hindi mo namamalayan na nagiging pugad na ito ng mga lason at amag gaya ng aflatoxins na may kaugnayan pa sa kanser sa atay. Naalala ko si Aling Teresa, 68 taong gulang, na nakasanayan ng magsaing ng marami tuwing linggo. Isang araw, napunta siya sa ospital dahil sa matinding pagtatay. Doon niya nalaman mula sa doktor na ang kaning iniimbak niya ng ilang araw ang ugat ng problema. Simula noon, binago niya ang kanyang kaugalian, mabilis na pinapalamig ang kanin, inilalagay sa maliliit na lalagyan, at ini-freezer ang hindi agad kakainin. Kung ayaw mong mapahamak, ito ang ilang simpleng hakbang, palamigin agad ang kanin sa loob ng 1 oras matapos maluto, itabi sa selyadong lalagyan, at ubusin sa loob ng 1 o 2 araw. Kung marami ang natira, hatiin agad at ilagay sa freezer. Kapag gagamitin, tiyakin na mainit muli hanggang uminit ng husto ang loob. At tandaan, huwag paulit-ulit i-reheat ang parehong kanin dahil mas tumataas ang tsansa ng bakterya. Kaya bago ka muling kumuha ng kaning lamig mula sa iyong frigider, itanong sa sarili, ligtas pa ba ito? O baka ang inaakala mong matipid na gawain ay unti-unti nang naglalagay sa iyo sa panganib. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isa pang pagkain na maraming Pilipino ang mahilig, lalo na kapag may handaan, ngunit maaaring magdala ng problema kapag hindi iningatan. Handa ka na ba? Pagkain Ilye, 3, mga keso na madaling kapitan ng amag. Sa mga Pilipino, hindi kasing karaniwan ang pagkain ng mga imported na keso gaya ng brie, camembert, o gorgonzola, ngunit dumarami na ngayon ang mga pamilyang natututo ng gawi mula sa ibang bansa. Minsan dala ng balikbayan box, minsan naman kapag may espesyal na handaan, naroon ang malalambot at mamahaling keso na ito sa mesa. Ang lasa. Malinamnam at kakaiba, bagay na akala ng marami ay tanda ng marangyang pamumuhay. Ngunit narito ang hindi alam ng karamihan. Ang mga ganitong uri ng keso ay madaling kapitan ng amag at bakterya, at lalo itong delikado para sa mga nakatatanda. Bakit? Dahil mataas ang moisture content ng mga keso tulad ng brie o blue cheese. Ang ganitong kalagayan ay perpektong tirahan para sa bakterya gaya ng Listeria monocytogenes, isang mikrobyo na kayang mabuhay kahit sa lamig ng frigider. Para sa mga taong mahina na ang resistensya, gaya ng mga senior citizens, maaaring magdulot ito ng matinding sakit, lagnat, pananakit ng kalamnan, at sa ilang kaso, komplikasyong nagbabanta sa buhay. Hindi lang iyan. Kapag ang keso ay nakitaan ng amag, hindi ibig sabihin na pwedeng alisin lamang ang ibabaw at ligtas na muli. Dahil sa lambot ng ganitong keso, ang amag ay nakakalusot sa loob at nakagagawa ng mga lason tulad ng mycotoxins, kabilang na ang aflatoxins na konektado sa pinsala sa atay at ilang uri ng kanser. Kaya't kahit mukhang maayos pa ang keso, maaari nang naglalaman ito ng nakapipinsalang sangkap na hindi matitikman o maaamoy. Isipin ang kwento ni Mang Arturo, 74 taong gulang, na mahilig sa imported cheese plate tuwing gabi. Ipinagmamalaki niya ang kanyang koleksyon ng brie at camembert, sabay isang basong alak. Ngunit matapos ang ilang araw na pananakit ng tiyan at lagnat, napilitang magpatingin siya sa doktor.
Doon niya nalaman na ang matagal nang nakabukas na brie ang ugat ng kanyang karamdaman. Akala niya iligtas basta nasa frigidaire, ngunit nagkamali siya. Ano ang dapat gawin? Una, bumili lamang ng kaunting dami na kayang ubusin sa loob ng 7-10 araw. Pangalawa, balutin ito ng tama gamit ang wax paper o parchment paper bago ilagay sa selyadong lalagyan. Pangatlo, kung makakita ng amag na hindi likas sa keso, hindi gaya ng asul sa gorgonzola, itapon agad. At kung nais mo pa rin ng keso, maaari kang lumipat sa mas ligtas na uri gaya ng cheddar o keso de bola na hindi madaling kapitan ng amag. Kaya tanong ko sa'yo, sulit ba ang isang kagat ng mamahaling keso kung kapalit nito ang panganib sa kalusugan? Sa susunod na bahagi, ipapakita ko naman ang isa pang pagkain na madalas nating kainin sa merienda at almusal, ngunit puno rin ng lihim na panganib. Pagkain yeli, 4, mga cold cuts at delatang karne na may nitrate. Alam nating lahat kung gaano kadaling maghanda ng sandwich gamit ang ham, salami, o luncheon meat na mabibili sa tindahan. Sa Pilipinas, halos lahat ng pamilya ay may nakaimbak na delatang karne, spam, corned beef, o hotdog dahil mura, mabilis lutuin, at tumatagal ng matagal sa frigidaire. Madalas pa itong baon ng mga estudyante o merienda ng matatanda. Ngunit alam mo ba na ang mga ito, lalo na kung nakabukas na at matagal nang nakaimbak, ay maaaring maging tahimik na banta sa iyong kalusugan? Ang sikreto ng mahabang shelf life ng mga cold cuts at delatang karne ay nasa nitrate at nitrite na ginagamit bilang preservatives. Sa una, ligtas itong tila panlaban sa bakterya at nagbibigay ng kulay at lasa. Pero habang lumilipas ang panahon sa frigidaire, lalo na kapag madalas nabubuksan ang pakete o lata, nagiging nitrosamines ang mga ito, isang kemikal na may matibay na ugnayan sa kanser sa tiyan at bituka. Ang nakakatakot. Wala itong amoy o kakaibang lasa, kaya't akala mo'y maayos pa, ngunit delikado na pala. Sa mga nakatatanda, mas malaki ang epekto dahil humihina ang kakayahan ng katawan na kumpunihin ang pinsalang dulot ng toxins. Dagdag pa rito, ang mga pagkain ito ay madalas mataas sa sodium na maaaring magpalala ng alta presyon, sakit sa puso, at problema sa bato, mga sakit na karaniwan na sa edad na lampas 60. Kaya isipin mo, ilang beses ka nang nagtabi ng bukas na pakete ng hamon o hotdog sa frigidaire ng higit sa 1 linggo bago naisipang itapon. May isang kwento si Lola Maritz, 78 taong gulang. Araw-araw, gumagawa siya ng maliit na sandwich na may paborito niyang ham. Sanay siyang mag-imbak ng bukas na pakete ng ham sa loob ng 3 linggo, basta't hindi pa mabaho. Nang ikwento niya ito sa kanyang doktor, laking gulat niya nang malaman na ayon sa mga eksperto, dapat itong kainin sa loob lamang ng 3 hanggang 5 araw matapos buksan. Doon lang niya napagtanto na ang inaakala niyang ligtas ay posibleng nakakapinsala na. Kung gusto mong maging ligtas, ito ang ilang hakbang: bumili ng sariwang hiwa mula sa delikatesa kung kaya. Imbes na prepackage na matagal nang nakaimbak, itabi sa pinakamalamig na bahagi ng frigidaire, at ubusin agad sa loob ng ilang araw. Maaari ring magluto ng sariling hiwa ng manok o baboy sa bahay para mas ligtas at walang nitrates. Kaya bago ka gumawa ng susunod mong sandwich, tanungin ang sarili, mas mahalaga ba ang kaginhawaan o ang kalusugan at katahimikan ng iyong katawan? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang isang pagkain na karaniwang nasa mga paboritong handaan at picnic, maalat, maasim, at makulay, ngunit nagtatago rin ng lihim na panganib. Pagkain yeli, 5, mga atsara at pickles na may artipisyal na kulay. Sino sa atin ang hindi nasarapan sa maasim na atsara na kasama ng pritong isda, o kaya'y mga makukulay na pickles na inihahain tuwing piyesta? Sa mga hapagkainan ng Pilipino, ang atsara mula sa papaya, pipino, o sili ay hindi lamang pampagana, ito rin ay bahagi ng ating kultura at kasaysayan. Ngunit sa mga modernong produkto sa merkado, may isang problema: maraming pickled foods ang ginagamitan ng artificial na kulay at preservatives, at dito nagsisimula ang panganib. Ang mga makukulay na pickles na may halong yellow 5, red 40, o blue 1 ay maaaring magtagal sa garapon, ngunit sa paglipas ng buwan sa loob ng frigidaire, ang mga kemikal na ito ay dahan-dahang nababasag at nakalilikha ng mga byproduct na may kaugnayan sa pinsala sa cells at cancer. Para sa mga nakatatanda na mas mabagal na ang proseso ng detoxification ng katawan, mas malaki ang epekto ng akumulasyon ng mga lasong ito. Hindi lamang iyon. Ang ibang produkto ay naglalaman din ng sodium benzoate, na kapag pinagsama sa natural na vitamin N mula sa mga gulay gaya ng pipino o sili,
ay maaaring bumuo ng benzene, isang kilalang carcinogen. Ang masama pa, hindi mo ito maaamoy o matitikman, kaya't madalas nagkakamali ang mga tao na ligtas ang atsara basta't maalat at maasim pa rin. Isipin mo si Mang Walter, 81 taong gulang, na mahilig sa pickled eggs at pipino. Mayroon siyang garapon na nakatambay sa frigider ng halos kalahating taon. Naniniwala siyang ligtas ito dahil sa suka. Ngunit laking gulat niya nang ipaliwanag ng kanyang doktor na kahit napipigilan ng suka ang ilang bakterya, hindi nito natitigil ang mga kemikal na reaksyong lumilikha ng mapanganib na compounds. Ano ang maaari mong gawin? Una, pumili ng mga atsara na gumagamit ng natural na kulay tulad ng turmeric para sa dilaw, beet juice para sa pula, at paprika para sa kahel. Pangalawa, kapag nabuksan ang garapon, ubusin ito sa loob ng 2-4 na linggo at laging markahan ang petsa ng pagbukas. Pangatlo, itabi ito sa pinakamalamig na bahagi ng frigider, at siguraduhing mahigpit ang takip. At higit sa lahat, kung mapansin mong nagbago ang kulay, lasa, o lumabo ang sabaw, itapon agad. Kaya bago ka sumandok ng atsara sa iyong plato, itanong sa sarili, ang makulay ba at masarap na pampagana ay sulit kung kapalit nito ang iyong kalusugan? Ngayon na natalakay na natin ang 5 pagkain na dapat iwasan o ingatan sa frigider, oras na para balikan, ano ang natutunan mo na magpapabago ng iyong sariling mga gawi? Ang maliliit na hakbang na nagliligtas ng buhay. Ngayong napag-usapan na natin ang 5 pagkain na madalas nasa loob ng frigider, mga karne na pinausukan, kaning lamig, malalambot na keso, cold cuts na puno ng nitrate, at mga atsara na may artificial na kulay, ano ang natutunan mo? Marahil nagulat ka dahil ilan sa mga ito ay araw-araw mong kinakain o lagi mong nakikita sa mesa. At iyan ang mahalagang paalala, hindi lahat ng nakasanayan ay ligtas. Sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng gawi, ang pagbili ng sobra-sobrang pagkain para makatipid, ang pagtitipid ng tira-tira para hindi masayang, ay maaaring magdala ng mga tahimik ngunit mapanganib na resulta. Pero huwag kang mangamba. Hindi ibig sabihin ay iwasan mo na lahat ng pagkain ito. Ang kailangan lamang ay kaunting kaalaman at tamang disiplina, bumili ng sapat lang para sa ilang araw, agad na ilagay sa freezer ang hindi kakainin, at maging mas mapanuri sa mga label ng produktong binibili. Ang mga maliliit na hakbang na ito ang susi para manatiling malusog at malayo sa sakit. Kaya bago mo isara ang video na ito, nais kong itanong, alin sa 5 pagkain ito ang madalas mong kainin, at ano ang gagawin mong pagbabago simula ngayon? Ibahagi mo sa comments ang iyong sagot dahil ang iyong karanasan ay makakatulong din sa iba. Kung nakatulong sa iyo ang mga impormasyon dito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para lagi kang updated. Dahil tandaan, ang kaalaman na ibinabahagi ay nagiging proteksyon, hindi lamang para sa iyo kundi para rin sa mga mahal mo sa buhay. Sa huli, ang frigider ay hindi lamang imbakan ng pagkain. Ito ay maaaring maging kaibigan na nag-inat sa iyo, o kaaway na tahimik na nagpapalapit sa iyo sa panganib, depende kung paano ka magdedesisyon. Ang tanong, alin ang pipiliin mo?